Huwag niyo pong lokohin ang taong bayan. Wala hong curtailment o suppression ng freedom of speech dito. Kaya nga kayo inimbita rito eh. Ba't ngayon nagpapadala kayo ng mga sulat na hindi kayo pwede kasi hindi kayo naniniwala sa layunin ng pagdinig na ito? Wag po kayo magtago sa mga ganyan. Ang tatapang sa pagmumura, nang wala tayong kalaban-laban. Ngayon, pag kaharap dito, hindi makaharap dito. Oo. Mga takot din pala yung mga yan eh. Bigyan ng show cause order ng House Tri-Committee ang ilang social media influencer dahil sa hindi pagsipot sa pagdinig ng joint panel ngayong araw. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras live. Mela? Only sa mga puntong ito ay nagpapatuloy pa rin itong ang pagdinig ng House Tri-Committee patungkol sa paglaganap ng fake news sa bansa. Gate ng mga mambabatas ay lagyon lang nila dito nga sa pagdinig na ito na magkaroon ng mas ligtas na paggamit ng social media sa bansa. Huwag niyo pong lokohin ang taong bayan. Wala hong curtailment o suppression ng freedom of speech dito. Kaya nga kayo inimbita rito eh. Ba't ngayon nagpapadala kayo ng mga sulat na hindi kayo pwede kasi hindi kayo naniniwala sa layunin ng pagdinig na ito? Wag po kayo magtago sa mga ganyan. Dismayado ang mga kongresista sa hindi pagsipot ng karamihan sa mga social media vlogger na inimbitahan nila sa unang public hearing ng House Tri-Committee ukol sa paglaganap ng fake news at disinformation sa bansa. Sa 41 personalidad na ipinatawag ng joint panel, 3 lang ang dumating. Itong mga to, ang tatapang nila eh. Ang tatapang sa pagmumura, nang wala tayong kalaban-laban. Ngayon, pag kaharap dito, hindi makaharap dito. Oo. Mga takot din pala yung mga yan eh. Dahil dito, pinatawan na ng TRICOM ng show cause orders ang mga hindi sumipot na vloggers, kabilang na si Atty. Trixie Cruz Angeles na posible ring maharap sa disbarment case. Imbes na sa Kamara, namataan naman sa Korte Suprema ang grupo ni Angeles para magpetisyon laban sa pagdinig ng Tri-Committee. Yung pagpunta sa Supreme Court, we respect that. But of course, this is a different matter. This is an inquiry in aid of legislation. At meron na po tayong may decision na po ang Supreme Court about it. So, sana respetuhin din po sana yung ating pong patawag. Ang mga vlogger na humarap, nagbahagi rin ng kanilang sentimiento, pero may mga puna rin sa kanila ang ilang kongresista. Ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilinglang ni Marcoleta. Attorney, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Marami na po kasi akong naging hindi ko yung particular na Ito pakikita ko sa iyo, ayan oh. hindi ko po alam. Sa isang punto, nabunyag din na may koneksyon ang ilang Chinese-linked social media accounts sa paninira umano sa administrasyon. At ito po yung pinaka-latest, na meron po kaming nahukay na pro-China na network of X accounts na nagsispread ng anti-Philippine sentiment habang nagpo-push ng content related po kay Vice President Sara Duterte. Magkaroon na rin ng panukala ang Kongreso para mapatawa ng kaso ang mga suspect dito kahit walang complainant. I think the law should allow the law enforcement agency or the prosecution the motu proprio power to represent the people. Since it's always the people versus the represent the people without a private complainant to file against these cyber criminals. Audrey, sa ngayon ay katatapos lamang nito nga pagdinig nga at kabilang doon sa mga isinusulong ng mga mambabatas na buuin para nga sa mas maayos at mas ligtas na social media community sa bansa ay ang pagbuo ng Code of Conduct for Content Creators. So yan yung mga abangan natin kung paano yan na mabubuo sa mga susunod pang pagdinig. Audrey? Maraming salamat, Mela Lesmora.